Eto na nga po ang sinasabi natin eh. Akala nila nasa Manila pa rin sila. Akala nila ganun-ganun lang. Hindi po ako nagkulang nung araw pa sinasabi, iba ang environment, iba ang batas at policy sa abroad kumpara sa Pilipinas. Kaya yung mga Pilipino na pupunta ng ibang bansa, mag-a-adjust kayo. Huwag kayong sasabay sa ingay ng politika kung saan man kayo nandoon sa abroad kasi iba ang batas dyan, mananagot kayo. Alam niyo kung bakit ko ito sinasabi? May mga Pilipino po, overseas Filipino workers sa Qatar, ang hinuli ng pulis Qatar dahil illegal protest, dahil sa nagrally. Ay alam po ninyo, Middle East yan eh. Bawal na bawal dyan ang mga rally. Una-una sa ibang bansa, hindi po talaga kinukonsinti at hindi po talaga pinapayagan ng mga otoridad ang rally dahil yung rally ay panggulo sa kanila. Yung rally ay istorbo sa kanila. Lalo na kung mga dayuhan katulad ng OFW. O ano nangyari ngayon? Kakasuhan kayo. Sino ngayon ang mananagot? Sino ang tutulungan ngayon? Tutulungan ba kayo ng mga DDS na galing ng Metro Manila o ng Pilipinas? Tutulungan ba kayo ng mga Duterte? Magpo-provide ba ng abogado at pera ang mga Duterte dahil kayo'y nahuli sa inyong pagrarally? Yan ang tanong natin. Kung tutulungan kayo, di mas okay. Paano kung hindi? Again, gobyerno ang tutulong sa inyo. Philippine Embassy, Department of Foreign Affairs, Office of the President, under President Marcos, ang tutulong sa inyo dahil obligasyon ng Pilipinas through Department of Foreign Affairs at Ambassador na pangalagaan at proteksyonan ang mga Pilipino. Ito man ay pro o anti-government. Kaya ito rin ang sinasabi ko na kahit ano ang inyong ginagawa, saan man kayo nandun, gobyerno pa rin ang tutulong sa inyo bandang huli. Pero gobyerno ang inyong sinisiraan. Gobyerno ang inyong binabanatan. Pero pagka ganitong kapit na sa patalim dahil may problema na, kaya nagtatanong tayo, sino ang tutulong sa inyo? Meron ba kayong sariling pera para gastusin dyan? Di ba yung kinikita nyo ay para sa inyong pamilya kaya kayo nagtrabaho bilang OFW? Tapos kayo nagsagawa ng ganyan? Ay bawal po yan. Hindi naman po sa lahat ng bansa sa buong mundo. Maraming mga bansa, especially sa Middle East, gitnang silangan, bawal na bawal po dyan ang mga demonstration. Kasi iba ho ang kultura at policy at batas sa kanila. Ginawa nyo sa Qatar. Hindi, may problema kayo ngayon. Mabuti sana kung kayo'y palayain. Paano kung pinalaya nga kayo, pero may kaso? May gastos yan, abala yan. O gagastos ba yung mga organizer ninyo para sa inyong kasong kinakaharap? Ayan ang sinasabi natin. Ito bang mga nanawagan na ito at nagraling ito pro Duterte sa Qatar? Kayo ba'y kasama rin doon sa na-stop remittance 1 week? Kayo ba'y kasama rin sa stop pagpapatigil ng remittance ng kita ng OFW papasok ng Pilipinas? Kung kasama kayo, dalawa ang problema nyo. May kaso na kayo, magugutom pa yung pamilya nyo. Yan, yung mga hindi nyo pinadalang pera, magagamit nyo sa inyong abogado kung kayo kinasuhan ng Qatar government. At hindi pa magandang record yan. Pagka kayong may record na ganyan, baka pagka kayo ay nag-renew ng visa o baka maka-apekto pa yan sa inyong trabaho. Kasi hindi ko konsintihin ng Qatar government at Qatar employer ang mga dayuhang merong record ng panggugulo. Kasi sa kanila, pag nagrally ka, ang tingin nila nang gugulo ka. Kasi wala namang pakialam ang Qatar government o ibang bansa sa political issue sa Pilipinas. Kaya huwag niyong dalhin, huwag kayong maniwala kasi doon sa mga vlogger ng mga DDS na kung magsalita, akala mo 3-2 ang buhay nila. Akala mo pwede ang lahat ng gustong gawin sa buong mundo. Nagkakamali po kayo. Iba ang batas at kultura ng inyong mga bansang tinitirahan. Kaya double ingat sana kayo. Sa ngayon, tutulungan ba kayo ng mga vlogger at mga leader ng Duterte Group na nanawagan na mag-rally kayo all over the globe? Baka hindi kayo tulungan, kawawa kayo. Paano ngayon yan? Pero hindi naman, ito yung magandang balita, hindi kayo matitiis ng embassy, hindi kayo matitiis ng ating gobyerno. Kahit na kayo anti-Marcos, tutulungan kayo ng pamahalaan kasi obligasyon nila yon.
Pero yun nga yung mahirap. Banat kayo ng banat, sali kayo ng sali sa political issue na hindi naman kayo kilala ni Duterte, tapos pag may problema, gobyerno din ang inyong aasahan. Dahil Philippine government lang naman ang merong kapangyarihan, government to government na approach para isalba kung merong Pilipinong nakakasuhan o may problema sa mga bansa kung saan kayo nakatira. Yun po yun. Kaya ingat lang po kayo. Maging aral ito sa inyo, hindi lang sa mga taga-Qatar. Aral ito sa lahat ng Pilipinong nasa abroad. Pag ikaw ay overseas Filipino workers, temporary lang. Pribilehiyo lang ang pinagkaloob sa inyo ng gobyernong inyong tinitirahan ng pananatili dyan. Kaya nga may visa, working visa, kung ano man. Pribilehiyo lang yan. Hindi po yan panghabang panahon. Ang temporary at pribilehiyong pinagkaloob sa inyo, inyong pangalagaan. Huwag kayong lumabag sa mga batas dyan sa mga bansa kung saan kayo nakatira. Dahil hindi po yan kayo palalampasin. Dayuhan kayo dyan, temporary lang kayong pinagbigyan na magtrabaho dyan, tapos manggugulo pa kayo, magrarally pa kayo. Ay hindi nga uso sa kanila yan eh. Ay naloko na ha? So, hindi naman po nagmamagaling. Ako'y lagi nagpapalaala. Environment, batas, sistema, regulasyon, ugali, ibang-iba ang ibang lahi. Ibang-iba ang ibang bansa. Huwag na huwag ninyong igagaya sa Pilipinas na pwede. Okay. Ay, hindi po pwede. Ayan na nga, sinampunan na kayo. O nakita nyo sa Netherlands, di ba nag-rally din kayo? Di ba pagdating ng alas 3 ng hapon, pinauwi na kayo, pinaalis na kayo? Dahil hindi pwedeng abutin ng gabi. Hindi pwedeng kayo ang masusunod kung kayo magrarally sa ibang bansa, kung anong oras, kung saan lugar, at kung hanggang kailan. Hindi pwede. Dito lang naman sa atin, na kahit anong oras, kahit gabi, pwede kayo magrally. Kasi pinapayagan kayo ng Philippine government. Pero sa ibang bansa, bawal ang rally. Pag binigyan kayo, limitado lang. Hindi kayo masusunod. Huwag nating kalimutan, basta Pilipino ka at nasa ibayong dagat, dayuhan ka. Turista ka o bisang temporary dahil ikaw ay overseas Filipino workers. Huwag kayong masyadong paggamit sa isyu ng politika kung hindi nyo masyadong alam ang pwedeng kahinatngan ng inyong buhay at kinabukasan. Okay? Dahil pag kayo nagka-problema, hindi naman kayo tutulungan ng mga yan. Ang tutulong pa rin sa inyo, tulad ng sinabi ko, gobyernong Pilipinas. Dahil maliban sa obligasyon, hindi kayo matitiis. Kahit na kayo ay anti-Marcos or galit sa administration. Ang galit na yan, dapat may hangganan. Ang galaw, dapat limitado. Kung hindi, meron niyang pananagutan. Ay good luck na lang kung ano mangyayari sa inyo. Sana patawarin kayo ng Qatar government. Ay kung hindi, problema yan. Baka pati visa nyo, trabaho nyo, madamay. Hindi kayo kukonsintihin ng gobyerno ng Qatar at ng kanilang mga employer o inyong mga employer kung magiging magkakaroon kayo ng record ng panggugulo or labag sa kanilang mga batas. Delikado yan. Maging aral at warning po ito. Please like and share ng ating video sa lahat ng Pilipino dito at sa abroad para makarating na. Atin naman dito, paalaala lang. Hindi po tayo nangihimasok sa inyong ginagawa. Paalaala lang. Karapatan nyo, pero may limitasyon, especially kung nasa labas kayo ng Pilipinas.